Ano pa din, dito tayo magsisimula mga bossing kay kay Cayetano o dito sa Senado dahil yun nga agawin ng Senado kay Cayetano, hindi pa nga nagsisimula agawin na. So obvious na obvious eh. Obvious na obvious. The Senate was under attack. Ang pilit nilang ito naman mga minority, putang ina. Kayo naman mga minority, wala na nga kayo doon, kayo pa yung marami sinasabi. Imbis na sana maging matumulong kayo sa pag-iimbestiga dahil bahay niyo yung nilooban eh. O tsaka kayo pa yung ba't nilooban yung bahay natin? Kayo lang dirito, siguro inside job yan. Gago, di ba? Wala na kayo doon, you were away. You are out of reach, hindi nyo kinamusta yung mga kasamahan nyo sa bahay. Alam nyo na ginugulo yung bahay ninyo, hindi nyo man sila kamustahin kung buhay pa sila o patay na sila. Tapos putang ina, pagbalik kayo pa yung biktima. Kayo pa yung parang aping-api. Ginulo daw ng mga ralista si Tito Soto, binato-bato daw ng tubig. Gago, kung maganda ginawa mo, di putang ina, baka binuhat pa nila yung kotse mo papunta sa bahay mo. Kahit to si Erwin Tulfo, ganun din daw ang ginawa sa kanya. Kasi nga mga balasubas kayo eh. O it just shows na wala kayo talagang mga kwentang mga politiko. Kaya galit sa inyo yung mga tao. Hindi naman kayo siguro ahagisan ng mga tubig na mga kung ano-ano, kung maayos ang ginagawa ninyo. Ngayon sila pa ngayon na parang gusto nilang paimbestigahan yung mga nasa loob ng bahay. Nahuli naman yung mga nanloob sa kanilang bahay, pero ang gusto nilang paimbestigahan yung mga nasa loob ng bahay na yun na naging biktima na itong panloloob na to. Nasaan ang hustisya dyan? O ito, pakinggan natin ang sasabihin ni Alan Peter Cayetano tungkol dito. Intriga lang daw sa Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-uwi ng mga miyembro ng minorya bago pa magbarilan sa Senado. Ayon sa ilang taga-minorya, tapos na ang sesyon kaya natural lang na umuwi na sila. Nasa frontline ng balitang yan si Juan Gualvez. Pero alam nyo, ito kasi yan eh. O, sabik na sabik kayo, lalo na si Risa Ontiveros. Kita mo, yung pirmahan ng articles of impeachment ng mga nakatanggap na si Risa Ontiveros, wala. Hindi pumirma. Alam nyo, excited kayong lahat dito sa impeachment na ito. Si Tito Soto nga, forthwith eh. Diba? Bakit hindi nyo inantay? Alam nyo naman na itatransmit that day yung articles of impeachment. Bakit hindi nyo inantay? Bakit hindi nyo inantay? Kung kailan itatransmit yung articles of impeachment, doon naman kayo nagsilayas. Samantalang looking forward kayo doon, ilang taon na. At saka hindi naman sinabi ni Alan Peter Cayetano na kayo ang dahilan ng barilan dyan. Ang sinabi ni Alan Peter Cayetano at nung ibang mga natira dyan, parang naabisuhan kayo. Naabisuhan kayo na may mangyayari. Hindi naman nila sinabi na kayo ang mastermind ng mga nangyari dyan. Kesa naman yung mga sinasabi ninyo, kayo na ngayon tumakas. Mantakin mo lahat kayo tumakas, ni isa walang natira sa inyo. Ni isang minority walang natira sa inyo, pati yung mga staff ninyo nagkukumahog daw magsialis. Anong iisipin ng tao? Kayo nga iniisip nyo na baka pa ka ni ni Alan Peter Cayetano to, tapos hindi kayo pwedeng pag-isipan na baka alam ninyo itong nangyari. Again hindi sinabi ng mga naiwan na sila ang may kasalanan, yung minority na umalis. Pero sinabi nila na naabisuhan sila. Bakit sila naabisuhan? Bakit kami hindi? Yun. Kapansin-pansing wala mga miyembro ng minorya ng pulungin Interior Secretary John Vic Remulla ang ilang senador matapos ang barilan sa Senado noong Miyerkules. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, parang bularaw na naglaho ang minorya bago pa magkagulo. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10:30. Bagay na Diba? Di ka ba magtataka noon? Dati daw matapilok ka lang. Kahit nga daw to si Risa Ontiveros, madagdagan lang ng isa yung niya bukbok niya sa mukha eh. Nag-aalala na yung mga kasamahan niya eh. Si Ping Lacson, kapag nawawala yung makeup kit niya, puta natataranta yung 24 senador. O ito si Kiko Pangilinan, kapag yung butas ng ilong niya, pag may sipon siya, natataranta na lahat. O bakit ganun? Bakit parang ngayon nagkabarilan, ilang oras nang nakalipas, wala pang nagtatanong kung how are they? Kamusta na kayo dyan? Ano nangyayari dyan? Wala daw, nada. O sabihin na natin na sabay-sabay silang umalis, tapos na yung session, umalis na sila sabay-sabay. Pero, wala kayong, hindi nyo man tinawagan ni isa sa mga kapwa ninyo senador dahil may majority sila, minority kayo, ganun kasama loob ninyo. Samantalang nung nawala si Chis Escudero, nung nawala si Mig Zubiri sa pwesto, si Miss Chis Escudero sa pwesto, nung pumalit ito si Tito Soto na walang pinag-aralan, hindi naman nila kayo tinatrato na ganyan. Maayos pa rin naman ang trato nila sa inyo at ganun pa rin naman. Mga politika lang yan. Kung ano man nangyari, politika walang personalan. Pero ito, nangyari ng mga bandang alas 8, alas 10 na, hindi pa kayo nag-check. Tapos ang statement ni Tito Soto, galit siya sa pulis dahil hindi na control yung mga tao sa labas, pinagbabato daw siya ng tubig. Yun ang issue niya. Samantalang dito, bala, nagpuputukan, NBI versus OSAA. Hindi sila nag-alala, hindi ba? So doon pa lang, kakabahan ka na eh. tinablan ni Senador Ping Lacson.
Tapos na ang sesyon at hindi naman sinama ang minorya sa caucus kaya umuwi na sila. Hindi talaga malayong-malayo sa katotohanan yung pahayag na. At Di ba ikaw din malisyoso ka din? Di ba lahat nilalagyan mo ng mali siya? O kita mo, kapag ikaw yung binigyan ng mali siya, kasimple-simple lang sinabi nila. Parang inaabisuhan sila eh. Nagmamadali sila, umuwi lahat sila, wala natira kahit isa eh. Nagkataon. Na pag-alis nila, boom, biglang nagkaroon ng ganitong gulo. Parang parang nasabihan talaga sila eh. O nakita nila na nandiyan dyan na yung NBI, o nandiyan dyan na yung NBI, papasukin kayo, kailangan wala na kayo dyan. Para silang naabisuhan ng ganun eh. Hindi naman sinabi na alam nila. O hindi naman sinabi, maaaring naabisuhan lang sila na kailangan na nilang umalis, pero hindi naman sinabi na mastermind sila. O kasama sila dyan sa mga nagpaputok ng baril. Wala namang ganun, ba't nagagalit kayo? masyado siya. Totoo naman, umalis naman talaga kayo bago putukan eh. Totoo naman, anong iniiyak mo? Buti sana ko hindi, anong sinabi nilang umalis, dito ako. Nandiyan ako, nakatago ako sa ilalim ng ng pantalon ng driver ko. Malisyoso. Wala naman silang basyan para sabihin umalis kami ng sadya. Gago. Walang basyan para umalis kayo ng sadya. Hindi naman kayo binuhat siguro palabas dyan. Sadya nyo naman talaga kayong umalis. Kusang loob naman talaga kayong umalis dyan. Oh. Para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado. Kasi wala naman nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Walang nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Paano walang nakakaalam na magkakaroon ng gulo? Noong pa lang nandiyan kayo sa session hall, kayo na sa plenaryo pa lang, nakita na yung presensya ng NBI dyan na dapat wala sila dyan. Nagdi-drill na sila nagdi-drill na sila sa pinto ng pagitan ng GSIS at ng Senado. Paano nyo sasabihin na hindi magkakagulo? Nagre-report na sa inyo yung bagong USAA. Paano nyo sasabihin na hindi magkakagulo na hindi nyo alam na magkakagulo? Alam nyo na magkakagulo noong mga panahon na yan. At simula noong nagpunta dyan ng NBI nung unang araw pa lang na nagkaroon ng palitan ng liderato dyan sa Senado. Nandiyan dyan si Senator Bato, pilit siyang inaaresto kahit na wala naman silang valid na reason para arestuhin siya. O the fact na nangyayari na yan for how many days already, alam mo na it's just a matter of time magkakaroon ng gulo dyan. Siguro napansin ninyo na sobrang stress na ng OSG, ng USAA dahil dun sa pambubugbog ng mga NBI sa USAA. O at nalaman ninyo merong instruction na we will stand our ground. Kaya siguro alam nyo na, magkakagulo na. Umalis na tayo. Yung sinasabi dito ni Ping Lacson, ulul, alam mo man yan, pulis ka. Ang inang niya, nagmamaang-maangang ka na naman. Hindi namin alam. Hindi ninyo alam kung anong eksaktong mangyayari, pwede. Pero alam nyo na magkakagulo ulit during that time dahil nandiyan ng NBI sa vicinity. At alam namin na may mga nagsabi sa inyo na talagang umalis kayo dyan. Kasi tingnan mo naman, napakasinungaling ni Matibag. Lahat ng mga binigay ni Matibag na statement nung araw na yan mismo, sumabog lahat sa pagmumukha niya dahil sa dami ng mga CCTV footages at videos na nagkalat sa social media. Tinabla rin ni Lacson ang pahayag ni Cayetano na under attack o inatake ang Senado. Inamin naman ni General Mau Aplasca na siya yung unang nagpaputok ng warning shot. Oo. So pag under attack, inatak ka, ikaw ang pinaputukan. Diba ganyang katarantado si Ping Lacson? Imagine mo bahay mo. Diyan ka nakatira. Pinasok ng masasamang loob yung bahay mo. Wala ka doon. Ang sinisi mo yung mga nandoon sa bahay nyo. Sinisi mo yung kapatid mo, yung pinsan mo, yung katulong, yung driver. Dahil pinagtanggol lang nila yung kanilang bahay. Ganyang kagago si Ping Lacson. Ganyang katarantado ang utak ng tao na yan. Hindi daw under attack. Nagpaputok yung USAA, nag-warning siya. Tapos ang putok ng NBI papunta sa kanila. Di inatake sila. Kami lang, sinabihan lang namin na huwag kayong papasok dito, huwag kayong papasok dito. Tapos nagpumilit pa rin silang pumasok. So ang ginawa ko, nag-warning shot ako para malaman nila na lalaban kami. Lalaban kami pag pumasok kayo, may mangyayari sa inyong masama rito. Alam mo ginawa nila, instead umatras, pumutok sila papunta sa Senado. Di atake yun. Anong klaseng utak mayroon to si Ping Lacson? Bakla kasi to Buisit talaga, di ba? Inatake ka, ikaw ang pinutokan at gumanti ka ng putok. So yun lamang ang magpapatotoo na dahil under attack ang Senado. Inatake nga Hindi naman doon ang opisina ng NBI. Ang opisina ng NBI nasa Pasay. Tapos nandoon sila sa GSIS building. Na nagbabare na sila sa isang pinto na konektado sa Senado. Anong gagawin mo? Ikaw, Ping, anong gagawin mo? Putang ina. Hintayin mo muna na masira nila yung pinto, hintayin mo na na makapasok sila sa loob. Pagtingin mong gano'n, lalakas ng mga baril nila, mga naka full battle gear sila. Siyempre sasabihin mo, sino kayo? Armado yan sino kayo? Ano nagawa nyo rito? Umatras kayo, ibaba ninyo yung mga baril ninyo. Hindi binaba yung baril. Anong gagawin mo? Ipapakita mo yung authority mo, bahay mo to atin to
Yan ang trabaho ko napanatilihin tong lugar natin na safe and secured. So, nag-warning siya. Pagka pinilit nyo yung ginagawa nyo, kasi binabarehan na nila yung pinto nagpaputo. Pag pinilit nyo yung ginagawa nyo, hindi na kami katulad nung ginawa nyo nung nakaraan na binugbog nyo lang yung mga tao ko. Bobo yung sergeant at arms noon. Ngayon, hindi. Matapang ako. Pag ginawa niyo yan, nagbaril ako ng isa. Pag ginawa niyo yan, mapapahama kayo. O, anong ginawa nila? Pag putok, gumanti sila ng putok. Anong ibig sabihin nun? Kaya sila gumanti ng putok? Kasi nga, talagang aatakihin nila yung Senado. Hindi naman sila gaganti ng putok Kasi kapag gano'n, di ba, nagpaputok ng baril. Sasabihin mo kagad, wait lang. Hindi naman, wala kaming masamang balak. Wala, hindi kami kaaway. Di ba dapat gaganon ka? Hindi Pag putok, nakipagputukan ka rin. So, ibig sabihin, ready kayo sa enkwentro. Tama, Ping. Tama. Anak ng tinapay, bahay mo, binababoy mo. Ito ang gusto niyo, Senador? Tangina, walang paninindigan. lahat basta sa kapangyarihan. Kasi nga, takot na takot tong ulol na ito. Kasi kapag nagpatuloy si Alan Peter Cayetano, matatanggal siya at Blue Ribbon Committee Chairman. Lahat ng mga pinagtatakpan niya, ipapatawag dyan. Ayan gago talaga, di ba? At gumanti ka ng putok. So, yun lamang magpapatotoo na hindi under attack ang Senado. Ano pala ang Senado nun? Ano pala yung Senado? Kung hindi under attack, anong ginawa nung NBI sa kanila na binaril yung bala papunta sa direksyon ng Senado? Ano yun? Hindi under attack yun? Ano yun? Warning shot pa din yun? Nag-warning shot yung isa, nag-warning shot din sila. Enkwentro na yun, tanga. Nakita na nga may mga basyo na hindi galing sa USA. So, ibig sabihin, they are trying to attack the Senate. Tinry ng OSA na ipakita na we are ready, tapos diniretso pa din ng NBI. Mga takot din yung mga yung mga taga-NBI nagsitakbuhan din. Tsaka may mga video na nagpakita nagpaputok, pinutokan ko rin. Anong ibig sabihin nun? Ay, hindi ninyo kayang baliin yung mga videos na nagkalat sa social media, and I'm pretty sure meron ng kopya niya ng Senado, and the Senate can prove na talagang itong NBI was there para manggulo. Hindi naman yung Senado nagpunta sa NBI Yung NBI nagpunta sa Senado. So sinong inatake? Hindi ba? Hindi naman yung hindi naman yung NBI ang nagsimula. Hindi naman yung NBI ang pumunta sa NBI hindi naman yung Senado nagpunta sa NBI para doon mag-hearing. Ganda sa imahe ng Senado ang nangyaring komosyon. Actually, the reality was that noong umaga pa lang, sabi na kasi na meron daw all members caucus, ibig sabihin lahat, majority, minority, na ipapatawag si Senate President Cayetano. Bandang 2:00 ng hapon, or last night, during the session, nagbago, sabi, all majority caucus na lang. Kasi minority, so ano pang gagawin namin? Habang sa Senator Rizzo Ontiveros, Okay lang naman daw. Okay lang naman na umalis kayo kaya lang, hindi naman tanga yung mga yan. Maliit man lang yung lugar na yan. At kayo lang naman na nandiyan dyan. Umugong nga at marami mga nagsabi dyan na naabisuhan kayo. Si Senator Amy nga daw pinagsusuot pa daw ng bulletproof. Tapos pag alis ninyo, nangyari na ito, wala man lang nag-check sa inyo kung kamusta sila. Samantalang solid naman daw kayo. Dati 24 kayo o konti lang naman kayo. So kapag may mga nangyayari mga ganitong issue, konting usok lang nga daw na lumabas, natataranta na kayo. Pero this time, walang pangangamusta. Tapos pagkadating nung kinaumagahan, parang kayo pa yung biktima. Anak ng tinapay talaga tong mga to. pumalag sa tila panggagaslight o pang-iintriga sa kanilang pag-uwi bago ang gulo. Anong gusto nila? Tapos na ang session? Nakaupo lang kami dyan sa session hall? Of course not. Ang mga nagsasabi niyan, actually sila yung pinaka may dapat ipaliwanag. So, Ano dapat nila ipaliwanag na nandun sila ba nagpuputukan? Na kayo wala? Sigurado kami. Sigurado kami kung sila yung wala tapos kayo yung nandiyan dyan, sigurado kami. Na sila din ang sisisihin ninyo. Imagine ninyo, lahat kayo si Tito Soto nga, mantakin mo, nagda-drive siya ng sarili niya sasakyan. Wala siyang bodyguard, wala siyang driver. Nagmamadali lumabas. Hello? Kainan yan. Alam ninyo ganito yan. Sana na lang sinabi ninyo na hindi totoo na alam namin na may mangyayari. Kasi kung alam namin na may mangyayari, we should have stayed there. And we should have contacted as well yung mga authorities to pacify the issue. Kaya lang ang problema, umaatake kayo pabalik . Ang simple lang naman nung bait na ginawa ni Amy Marcos. Sabi lang naman ni Amy Marcos, feeling namin may nag-abiso sa kanila. Parang feeling namin na alam nila na may mangyayari, hindi man itong ganito kalala, pero mukhang may nag-abiso sa kanila. Sasabihin lang naman nila wala nag-abiso sa amin kasi sobrang importante rin ng Senate sa amin. Kaya hindi pwede na itong mga ganitong nangyari
papabayaan namin mangyari. Kasi kung alam namin na magkakaganito, alam namin na magkakaputukan, hindi kami aalis. Oo, kasi solid ang ano, kahit naman magkakagalit kami sa politika, magkakasama pa rin kami sa isang tahanan eh. So hindi namin gagawin. Pero ang ginagawa nila, nagka-counter-attack sila. Sila nga dapat may pagpaliwanag. Sila ang dapat magpaliwanag. Tangina, nakita niyo yung mga itsura ng mga habang nagpuputukan diyan. Putya, nagpapatay sila ng ilaw, nagla-live sila. Nagla-live sila para ma-update ang taong bayan. Kasi nga, anytime baka may mangyari sa kanilang masama. At pag may nangyari sa kanilang masama, at least alam ng taong bayan kung ano nangyayari. Oh, di ba? O kayo, anong sinasabi ninyo? Ay, baka inside job yan. Baka staged yan. So para lang mailigtas ninyo yung sarili nyo at magmukhang pinipake news kayo, sisirain ninyo yung bahay nyo. Yung integridad ng bahay ninyo. Hindi ba? Pwede naman sabihin na hindi totoo yun. Nagkataon lang din talaga na umalis kami sabay-sabay. Pero hindi totoo yun. But we are really concerned and we are really sad about what happened to the Senate. Hindi dapat mangyari ito. And we really have to investigate yung mga gustong pumasok, yung mga nagpaputok, o yung mga hindi nyo na dinadagdagan na sila ang dapat magpaliwanag. Oo, yung majority yung dapat dito kasi parang parang staged ito. Ayaw na inaakusahan kayo tas nag-aakusa din kayo. Ang ina ninyo mga kayo masyado kayong mga iyakin eh. Gaslighting sila sa ganyang pangingintriga. Sa tingin ni Senate President Cayetano, may ibang intensyon ng minorya kasabay ng ginagawang investigasyon. Sa halip daw kasi na dumamay, mas abala raw ang minorya para mapatalsik ang kanyang liderato. Sakto. Sa nangyari sa Senado, dapat nag-alala na kayo. Okay, pero ang pinalalabas ngayon, Alan Peter Cayetano is not a good leader. Paano ang good leader? 3 araw pa lang. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon para nung Speaker of the House naman niya sa Congress, ang ayos-ayos naman ng Kongreso. Hindi nyo pa siya binibigyan ng 1 linggo, hindi nyo pa siya pinapabuelo, hindi na siya magaling na leader. Kumpara nyo naman yung utak ni Cayetano kaysa dito kay Tito Soto na puros angas lang ang meron. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay na mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Una nang umugong ang isyong planong palitan si Cayetano bilang Senate President. Ayon naman kay Ontiveros, may iwasan daw sana ang gulo kung nakipagtulungan na lamang si De La Rosa sa mga otoridad. So ibig sabihin, sinasabi dito ni Risa Ontiveros na ang punot dulo ng gulo na ito ay si De La Rosa. Kung sana si De La Rosa sumuko na lang, hindi sana nagkaroon ng ganito, hindi yun. Wala na ito kay De La Rosa. Kaya sino pa yan? Kaya si De La Rosa, kasi si Poncho Pilato pa yan. Hindi na doon ang issue. Ang issue dito, yung bahay nyo binaboy. Dahil kay De La Rosa, so ibig nyo sabihin, hanggat nandiyan dyan si De La Rosa, tuloy-tuloy yung panggugulo dyan. Kaya umalis si De La Rosa dyan. Kasi ayaw na ni De La Rosa ng magulo ang Senado, ayaw na ni De La Rosa na madamay. Nakita ng De La Rosa na you will go at any length. Oo, you will not stop at nothing until makuha niyo siya. So siya tama yung sinabi ni Risa Ontiveros na si Bato De La Rosa ang reason kung bakit nagkaroon ng gulo diyan. Kung bakit lumabag sa protocol batas itong mga gustong umaresto sa kanya. Ngayon ang sinasabi ni Risa na kung sana sumuko si Bato, di tapos na. So ibig sabihin kung halimbawa hanggang ngayon nandiyan si Bato, sinusugod-sugod pa rin ang Senado hanggang ngayon. Pumapayag kayo na binababoy ng NBI ang Senado? Mas mataas ang NBI sa Senado? Di ba? So dito pa lang malalaman mo na na talagang mukhang may pakanaan ito yung minority. Bakit? Para masisi sila. Kasi nung wala naman si Bato diyan maayos naman ng Senado Nung hindi pa naman Senate President si Bato, maayos naman ng Senado. So ang gawin natin, sige, guluhin natin, tapos isisi natin sa kanila. Wala naman tayo doon. Wala naman kami diyan, ba't kami sinisisi nyo? Ganyan yung mga tarantadong tao. So ibig sabihin talagang sinadya nila yan. Ako naniniwala na ako ngayon na baka sinadya talaga nilang guluhin yung Senado para dahil alam nila na may isisisi kay Bato, isisisi kay Cayetano. Hindi ba? I'm so sad and ashamed to know pinagtatawanan ng ating mga kababayan na ngayon na ang mga eksena mula pa nung Lunes. Gago, pinagtatawanan kayo. Pinagtatawa kababayan na naman ginamit mo, ulul ka. Tangina ka, muntik kang hindi manalo, hindi ka representante ng majority ng mga Pilipino, nasa number 12 ka Tanginan to, kapal ng muka. Tapos ngayon tatakbo ka pang presidente. Puta, hindi ka mananalo, madam. Siguraduhin mo yung bukbok sa mukha mo, bibilangin mo yan hanggang magkaroon ka na naman ng chances para tumakbong senador sa Pilipinas. 6 na taon niya, 3 taon. 3 taon ka matitingga. Ano sinasabi mong mga kababayan pinagtatawanan? Matagal na tayong pinagtatawanan. Hindi lang ng mga kababayan natin, pati ng mga ibang bansa. Mantakin mo, nagnakaw ang mga magulang ni Bongbong Marcos, tapos binoto pa natin ulit si Bongbong Marcos na nagnanakaw ulit ngayon, di umano. Adik pa. Ang ina ninyo, tapos pinababayaan ninyo kayong mga nandiyan sa mga dating galit na galit sa mga Marcos. Ang babait nyo ngayon sa mga Marcos. Hanggang yung Nagtatawanan na tayo noon pa. pangkaguluhan at karahasan nung Miyerkules. Sa mahabang panahong ginagalang na Senado ay ginawang parang firing range lamang. Tapos, anong ginawa mo?
Anong ginawa mo? Ginawang firing range yung yung Senado. Anong ginawa mo? Wala. Wala. Ang ginawa ko, napapress ko na ko, tapos inisi ko yung mga kasamahan ko na naiwan doon, na muntik nang mamatay. Dahil dyan sa barilan na yan. Babalita mula sa Ba, tarantado Ganyan kagago yung mga yan. Hindi pa man tumatagal. Kaya nga ako nananawagan ako sa mga senador natin. Nananawagan ako sa mga senador natin, mga bossing ha, na sana you come up to your senses. Yang lima si Ping Lacson. Wala na yan, putang ina niyang kupal yan. Si Lacson, si Ontiveros, si Pangilinan, si Bamakino, sino pa ba isa? Basta yung mga senador niya, si Risa Ontiveros, yan yung mga ulul na yan. Wala nang pag-asa yan. Pero yung iba, yung sila JB Ejercito, sila Lito Lapid. Si Lito Lapid, naniniwala pa ako dyan na matinong utak niyan. Tahimik lang yan, pero matinong utak niyan. Mas madami pang mas madami pang proyekto yan, tsaka mga batas na naipasa kaysa kay Risa Ontiveros, ang ingay-ingay, pa-interview. Wag na kayo sumama dito sa mga ulul na ito. Yan, tsaka sila Tito Soto, wag na kayo sumama sa mga anim yan, anim lang naman yan. Wag na kayo sumama dyan. Umalis na kayo dyan at mag-focus na tayo sa problema ng bayan, di ba? Dami tayong problema ng bayan, focus tayo doon. For how many, for the past 6 months, from last year to now, ang dami ng krisis na kinakaharap natin. Wala na kayong nagawa dahil sa pamumulitika. Halos kalahati ng mga termino ninyo naubos na sa kakapolitika. It's about time na ibalik nyo naman sa taong bayan yung serbisyo. Yung mga bumoto sa inyo, it's about time na i-prioritize nyo naman. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa